Panibagong araw, panibagong episode na naman po muli ang inihahandog ko sa inyo. Magandang araw sa inyo mga kababayan at maligayang pagdating sa video na ito. Ito ang episode 2 ng ating survival let's play sa Minecraft Mobile. At right off the bat, humingi ako ng pasensya kung nag-expect kayo in the middle of the video of first episode na gagawa tayo ng starter house. Well, ina-assure ko sa inyo ngayong araw na to at hindi nyo alam kung gano'n ka-excite ngayon. Ngayong araw, gagawin na talaga natin yung starter house na yon. So kung makikita nyo, actually, off-cam, in between episodes, nag-grind na ako ng mga blocks natin for building at still grinding. Specifically itong oak logs kasi ang hirap niyang i-farm. I mean, pwede naman ako pumunta sa mga forest. Kaya lang, sobrang layo pa. So, nag-set up ako ng man-made farm dito. Pero, nakakailang araw na rin ako, wala pa rin. Ayan pa lang yung nakukuha ko. So, ang goal ko kasi 3x3 slots na full stock. Para at least sa mga susunod na araw ay meron pa akong stock. Sa gayon, hindi na ako ganong maghagilap for the next build. Pero, hindi pa rin mawawala na kailangan natin mag-grind for those blocks sa mga susunod na araw. Oh my god, talagang umulan pa. Dagdag pa. So, ngayong araw, starter house ang gagawin natin. And also, kaya ako sinisira tong man-made farm na to kasi dito ko i-build yung ating starter house dito sa hill na to. Possibly dito dito sa level na to. Ite-terraform ko lang to ng ayos kasi tingnan nyo naman sobrang steep ng hill na to. So, bago pa tayo makabuild ng starter house, medyo marami-rami pang kailangan gawin. Also, bukod sa mga blocks for buildings na ginagrind natin, which is yan, nagpa-farm din ako at the same time. Sayang naman kasi like eto na nga, yung sugarcane, full grown na. Sayang naman yung oras na meron na nailalaan ko dito sa Minecraft world and mas magiging sulitin ng bawat oras pa. Fina-farm ko tong sugarcane, potato, wheat, tsaka mga cows. Kaya kung makikita nyo, meron na tayong pang setup actually ng enchanting area at iniisip ko na lang kung saan ko siya pwedeng ipwesto at actually may nakalaan din akong build doon. So hopefully magawa ko yung build na yun for our enchanting area. And excited din ako ipakita sa inyo yun. Also, kung makikita nyo, ang dami kong 2 stacks of steaks. Yun ay dahil minasakar ko na sila. Yeah. And also, kinailangan ko ng leather para makabuo ng 58 in total. So, mako-cover nito at least, no, not at least, exactly 18 bookshelves. Like, full 3x2 na nakapalibot sa enchanting table. So, with that, makakakuha agad tayo ng level 30 enchantment. And also, marami pa akong na-farm tulad ng potatoes, mga sobra, and also honeycomb dahil dyan. At sooner or later, baka ilipat ko na yan. Gagawa ko ng beehive. And speaking of which, sa first episode natin, may mga natututunan din ako sa pagre-record, sa pag-edit, sa time na between record and work and pahinga and all that. At isa sa mga bagay na natutunan ko, yung lag na sinasabi ko last episode. Well, na-occur lang siya kapag nagre-record ako, which is sad. So, kailangan ko magpalit ng phone. Hopefully, sa mga susunod na buwan. Pero actually, kaya naman. Nakakapag-record ako ng magandang quality, which is good. Also, ano pa bang natutunan ko? Time management. Also, isa pang natutunan ko yung may mga part kasi ng video, which is mula pag-edit pa lang mula pa lang nung pagre-record actually, alam ko na yun. At nung time nung pag-edit, yun nga, totoo nga yung hinala ko na nagmumuffled yung audio ko or yung boses ko dahil natatakloban ko yung
built-in microphone ng cellphone ko. So pagpasensya nyo na, baguhan pa lang, and now hopefully hindi ko magawa kasi iniba ko na yung orientation ng phone ko nang hindi ko matakluban. So tama na ang dada. Marami pa actually yung kailangan gawin, specifically itong hill na to. Sobrang steep, especially this side. So let's work on that, shall we? So, na-terraform na natin ang area na ito at kung makikita nyo, ang ganda, ang smooth mula dito sa taas hanggang dito sa pababa. So, may rason kung bakit ginawa kong ganyan. Kung makapansin nyo, 3 blocks from every other levels yung pagitan, while dito ay 4. So, malalaman nyo kung bakit ganyan yan. Pero sa ngayon, meron na tayong area para i-build yung starter house, which is dito. So, gawin na natin siya ngayon. So, ganito kalaki yung starter house natin. Pag nilagyan na natin ng dinding yan dito, banda dyan sa area na yan, liliit pa yung space once everything is built. So yun, binigyan ko lang kayo ng progress update. So tara, pagpatuloy na natin to. Okay, update lang ulit. Meron na tayong dingding. Yan. Tapos, meron din tayong balcony dito. Yan. Ito, hindi ko pa ganong wino-workout. Pero siguro mamaya na yan. Siguro ang gawin muna natin is yung bubong. Alam ko, medyo sketchy pa yung yung build. Pero, hintayin nyo yung mismong pinaka-outcome. Tapos na ang ating starter house. At off-cam, aaminin ko, masyado akong nadala. Nawili ako sa pagbibuild to the point na win-workout ko to, mga field ng mga farms natin. Ang idea ko is talagang lahat ng to ay mga wheat. At habang naghihintay mag-farm at mag-grow, win-workout ko muna tong fence hanggang sa nadala ko. Ayan, almost complete. Hindi ko lang na-workout tong path, which is ang bala ko sana dyan coarse dirt, and mas maganda sana kung merong mga mud blocks na meron tayo kasi game changing talaga yung mud blocks, which is yun yung rason kung bakit nais ko maging wheat field to. But mainly, ang idea ko is parang Banawi rice terraces, which is sa ngayon mukhang hindi kasi samot-sari ang nakatanim. Pero give it a time.
magkakaroon tayo ng separate na farm para sa potato, tsaka sa carrots, and also sa iba pang mga farm. So muli, dito muna tayo sa starter house natin. Introduce ko sa inyo kung anong ginawa ko rito. So, kung ito ay, ang idea ko dito is Banawe Rice Terraces, which is mukhang hindi pa. Ito ay attempt ko na i-build sa Minecraft ang bahay kubo. So yes, inspired to sa bahay kubo, hindi lang siya mukhang bahay kubo, but you get the idea kasi Minecraft naman to eh. Ito ang harapan. So sinadya kong elevated dyan kasi well yun yung bahay kubo. Then actually ito, first time ko tong gamitin, shelves, which is kalalabas lamang mula sa update ng Copper Age. And ginawa ko siya at nilagay ko siya dyan kasi nababagay siya dyan. Lalo na kung makikita niyo yung mga pictures ng bahay kubo. Sa ilalim ng mga bintana may some kind of stripe sila. So, yun. Mukhang nag-workout naman. Mukhang maganda. Then, of course, yung bintana na di taas lang, hindi siya glass or kung ano man. Like, bahay kubo. Then sa palette ng dingding natin, ginawa ko ay yung planks, strip oak, tsaka bookshelves. Yung bookshelves na na pwede mo lagyan ng libro. Yon. So sinideways ko lang yung para hindi makita yung empty bookshelf. So ang ganda talaga ng texture na yan, gustong gusto ko. So dito sa loob, ito ang yung space natin. Ito yung ating bed at nandito yung mga valuable items ko. Workstation, hindi pa siya ganong decorated, and of course the mini storage. So nandito lahat ng ating mga gamit. Lahat ng nasa labas ay pinasok ko na rito sa loob. So wala na yung mga chest doon and such. So ito naman balcony, or ano ba tawag dito? I mean balcony, ayun lang naiisip ko. Alam mo yung mga bahay kubo na minsan may mga tambayan sa gilid na gano'n. So, yun. Yung tipong kakain ka sa umagahan ng suman na may tawag doon, matamis na sausawan, tapos kape or tsokolate. Diabetes ang abot. Pero, masarap yung ganong feeling sa buhay probinsya, kung sabihin pa. So, dito, as usual, alam mo yung mga na-imagine mo mga bahay sa mga bukid na may mga backyard, dito usually nagluluto. So dito ko nilagay yung furnace tsaka smoke. Nagdagdag ako ng smoker. So hindi pa siya ganong detailed. Bala ko siyang anuhan ng coarse dirt tsaka mud blocks. Pero dahil wala pa tayong masyadong wheat, yan, konti pa lang, siguro kahit coarse dirt na lang muna para maging detailed. So, either side sa harap ng bahay, merong pathway pababa or pathway dito. So, meron din dito para makaikot-ikot ako sa bahay na to. Then, the rest dito, ayan, field of farms. Dito sa likod, hindi ko alam kung anong gagawin ko rito. So, yun na yung naging progress ng ating starter house. Also, meron ako ditong minark out na bilog, which is another structure. Yes, gagawa ulit tayo ng panibagong structure. At ano naman yon? Pala ko dito ang enchanting area at ibibuild natin siya ngayon. So, ito ang layout ng building natin. O something like this. Tapos, dito. So far, so good. Ito yung unang layer, tsaka ito yung pangalawang layer. Magdagdag pa tayo ng another 1, 2, 3 height na block. Tapos parang same lang dito na 3. Tapos another 3 dito. Para magkaroon ng depth yung build natin. Kuha tayo na ito. Tapos lagay natin dito. Yan.
Tapos, lagay tayo dito. Yan. Tama. So, nakikita nyo parang, syempre, age. Ayun yung bala ko talaga, age. Siguro, what if gawin ko to? Wait lang. Okay. Actually, mas maganda siya. Kung titingnan nyo, try ng iba't ibang blocks. Siguro naman, balik yan. Okay. So, gawin na natin yung third layer. Sa stone. Hindi na masama, ngunit medyo na-lessen yung smoothness doon sa ibabaw. So, bawasan natin dito. Okay din. Medyo humupa yung roughness doon sa taas. Ngayon, gagawin natin yung roof. Hindi ko alam kung te-texturing ko pa tong roof na to, pero tingin ko hindi na. Mas kontento na ako sa texture dun sa baba. I think yan na yata yun. Check natin. Yan ang gusto ko. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Whew! My God! Naisahan ako dun Okay. Hindi na masama. Kaya lang may nakalawit dun na granite. So, I think may mali akong nagawa. Okay, so siguro ganyan. Para hindi na natin usudin pa lahat. Actually, goods na ako dyan. Surprisingly, may dalawang bagay akong gustong gawin pa. Una, so ganyan. Ngayon, hate to say, pero kailangan kong butasan tong part na to. So, I think ganyan. Tapos, ganyan. Okay, malapit na. As in, malapit na talaga. Ito na lang idadagdag ko. Yan. Okay, matulog muna tayo bago natin tignan. Yes, I think tapos na tayo, guys. Yes! Sa wakas. So, matatanong nyo anong inspired dito sa build na to. Ito ay actually inspired sa Kagsawa Ruins sa Albay. Ang idea ko actually sa enchanting area is some kind of ruined church. Pero sabi ko, medyo malaki yatang bagay yung church. E naisip ko, itong Kagsawa Ruins na to is a part of church din. So, sabi ko, why not? Itong Kagsawa Ruins na to na inspired is for enchanting area. Okay na tayo, set up na lang natin yung enchanting table tsaka yung mga bookshelves. So, una, ang yan. Hindi ko na alam kung paano magsalita. So, ika-craft muna natin ang enchanting table. Yan. Tapos, gawin natin yung mga bookshelves. So, dapat ang lalabas dito ay 18 bookshelves. And finally, ang enchanting table. There you go! Ito na ang ating enchanting setup. Lagyan din natin ang lantern dito. One final touch. Yeah, there you go. So, ito na ang ating enchanting area. But unfortunately,
nasa level 11 pa lang tayo para makakuha ng level 30 enchantment. Pero tingnan ko lang. Unbreaking 3. I'm hoping na may kasamang Fortune 3 yon. Okay lang kahit walang efficiency for now. Basta mayroong Fortune 3. Sana. Pero, dahil level 11 pa lang tayo, so kailangan ko munang mag-grind ng XP, which is, gagawin ko na lang siya off-cam, then next episode saka natin i-enchant yung diamond pickaxe natin na nandun sa bahay natin. At, ayun, sobrang proud ako at natapos natin tong build na to. At same time, pati itong bahay kubo natin. At off-cam, siguro gagawin ko tong Whitfield paunti-unti. So, I think, dito na nagtatapos ang ating episode. Sa dami ng achievement natin, gusto ko nang humimlay. Pahinga muna saglit, edit, then upload pa. But anyways, maraming salamat sa pagtapos ng video na ito, sa makaabot dito sa video na ito, at sana magkita-kita po muli tayo sa susunod na episode. So hanggang sa muli mga kababayan, maraming salamat. Paalam!